let's talk about the actual decision of the Vice President not to show up dito sa budget hearing niya. Ano pong tingin niyo rito? 'Di ba sumulat Well, siya ng letter muna, hinintay siya ng komite, I think for 1 hour, hindi siya sumipot, wala rin pinadala kahit isa. that's disrespect to the institution. That is, to me, that is a great insult to the institution na mayroong mandato galing sa konstitusyon na aming busisiin ang budget ng anumang ahensya ng gobyerno. Wala bang parang filler man lang or pasabi, pabulong, hindi na attend kasi baka magkagulo pa, baka magkainitan na naman. Wala bang ganon? Talagang hindi lang sumipot aside from the letter? Wala, aside from the letter na ini-explain niya that yung ini-explain niya na kumpleto na ang mga papeles, kumpleto na ang mga explanation na sinulat ko at sinabit ko sa inyo. Hindi na kinakailangan pa na tanungin ako dyan o sagutin ko yan. Andyan na yan, kumpleto na yan. Well, sabi ko, ang bira, you've got to remember we are not a monarchy here, nor are we a socialist country. No, we are not under the vice president. We are co-equal branches of government. Yung sa letter po niya, at ito rin naman yung paulit-ulit na binanggit niya noong August 27, nung una po siyang nag-appear dyan. No? Dito sa letter, sabi niya, "We defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our budget proposal for the upcoming year." To me, this is stating the obvious dahil discretion naman talaga yan ng House. Pero ang sa akin, yung paulit-ulit na pagbanggit niya nito, hindi ba, meron ba kayo nakikita parang strategy behind this? Or this is Ano something that yan? you can use to your advantage? Palagay ko, it's already scripted or planned na yan dahil sa she was the one that even said that the uh, committee is scripted din yung mga tanong nila. He was the one that said that. So ibig sabihin, handa na siya. The thing is, she went there alone because she was told that everything has been scripted. Yun ang sabi niya eh. Sinabi niya yan publicly, no? So ako naman, hindi ko na nilabanan yung sinabi niya, kundi I asked the question that is not within the script. Wala akong tinanggap na script. Pero tinanong ko lang siya eh. And she failed to answer. Kaya sinabi ko sa kanya, sige, ulitin mo na lang yung sinasabi mo kanina pa. Dito, eto nga pala, no? Kung sakali ba nandun siya, ano ba yung kayo mismo? Anong balak niyo itanong? Well, ang tatanong ko, how are you going to use the MOEE? You gave us the particulars of all of the MOEE budget. You gave us the particulars on the social services. Yun lang. The thing is, hindi ko na tatanungin pa yung particulars tungkol sa personal services sapagkat sweldo yan eh, ng mga Sweldo ng empleyado tao niya niya. eh. Oo. Ang kinakailangan malaman ko, yung mga particulars on how the OEE will be used because kasama ang rentals dyan eh. If ever she is going to rent a building for her or for any staff of the OVP. And then the social services, yung pamimigay niya sa mga tao ng mga ayuda, I will be questioning that. That is a 2025 budget. Hindi ko nagkay-questionin pa yung confidential fund. Hahayaan ko na lang yan sa iba kung if they want to question that. Okay. Pero kanina may lumutang din dahil ilan sa mga colleagues po ninyo, tinanong yung yung satellite offices, pati yung rental. And I think yung figure na lumabas was 53 million kung hindi po ako nagkakamali. Yun po yung nagamit sa upa doon sa iba't ibang mga opisina na in-establish yung OVP. What do you think of that po? Well, ang gagawin ko diyan alamin natin kung saan mo ba inupahan 'yan, saang mga lugar 'yan. And she must give us the whole detail of the rentals that they paid, no? Saan ba 'yang mga satellite offices na 'yan? O, sapagkat walang nakakaalam kung saan 'yan eh. Pupunta ka ng Cebu, wala naman do'n. Oo, pupunta ka ng Davao, meron ba ro'n sa Davao? I would like to find out where. Tsaka I think isang issue rito paano ba pinili yung mga lugar kung saan maglalagay ng satellite office, no? Kasi I think pwede Yes. namang i-justify talaga ng Office of the Vice President yung paghingi ng pondo for social services. That pwede mo na ibigay po yun, di ba? Sa Yeah, OVP. pwede. Pero Sa paano bang pinili kung sino yung
mabibigyan at saan itatayo yung satellite offices. Hindi po ba? That's right. Totoo yun, totoo yun. That is what I'm going to ask. Give us the details of those satellite offices, and what is the main reason why you have to rent a satellite office somewhere. See? Ito sir, may nagpapatanong, nag-post lang ng question dito, nanonood habang nag-i-interview po tayo. Hindi ko kasi nakita to kanina. Please ask Kong Abante why his ear was pinched by Congressman Marcoleta. Nangyari po ba ito? Hindi Hindi ko naman, kasi nakita eh. oo, oo. Alam mo, si Marcoleta, kabiruan ko yan eh. Kaya dumaan lang sa akin yan at biniro ako dahil alam niya magsasalita ako eh. Kaya biro yun sa akin. Hindi naman nagkasakitan in short. Hindi naman. Hindi naman. Yan naman ang ano eh, no? Parang yan naman ang kalakaran sa Kongreso, no? Yung miski Yes. initan, sigawan, pero pagkatapos nagkakamayan eh, no? Trabaho lang naman niya, walang personalan, eka nga.